Sa video pong ito, ating ipapakita kung paano magtimpla ng pamatay damo at mag-spray. Ang ating gagamitin na pamatay damo ay itong Glyphosate. Ito, 480 SL siya. Ito yung tignan niya pag bumibili kayo ng pamatay damo. So ang original kasi ng pamatay damo na yung papatayin lahat, pero kung iba hindi naman na napapatay lahat. Yung Roundup kasi ang original nito, pero dahil ginaya na ito yung mga generic or mga panito, ginaya na lang sa Roundup. So ito hindi masyadong malakas, hindi kasing lakas ng Roundup, mas mahal yung Roundup compare dito. So kaya hinahaluan natin ng itong sulfate para mas tumapang yung kanyang timpla. Ito siya, sulfate po ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano paghaluin yung glyphosate at sulfate. So itong ating sprayer na gagamitin, ginagamit lang natin itong pang spray sa pamatay damo. Ang sprayer ko 4, may power sprayer, yung di battery, tapos ito yung ginagamit ko sa pamatay damo. Hindi ko ito ginagamit sa insecticide, weedicide, herbicide at weedicide lang. Sa palay, sa gulay, ito yung ginagamit ko. Basta pamatay damo, ito yung gagamitin ko. Ngayon ang gagawin natin, maglalagay muna tayo ng konting, wala itong tubig, walang tubig. So maglalagay tayo ng konting tubig. Panoorin nyo ito mabuti para hindi kayo magkamali sa mga ayaw nang magdamo. Tignan nyo mabuti yung ating gagawin para hindi kayo magkamali. Mamamatay yung halaman pag kayo nagkamali. Makakatipid kayo sa kuwan nito. Pag ito ang gagamitin niya, makakatipid kayo sa tao. Imbis na magpapadamo kayo o grass cutter, ito mas nakakatipid. Hinahaluan natin siya ng isang lata ng sardinas na sulfate. Isang lata. So ito yung ilalagay natin. Tapos linalagyan natin siya ng isang latang sardinas din ito ng glyphosate. Ito yung normal na timpla na ginagawa ko. Hindi kulang, hindi rin sobra. So isang lata ng sardinas yung ating ilalagay. 16 liters po ito Yan, masasagot na yung mga katanungan nyo na madalas tinatanong nyo sa comment, kung paano yung proseso ng pagmimix at pag-apply ng pamatay damo sa mga halaman. So lalagyan na natin siya ng tubig. Mahahalo na rin po siya habang nilalagyan natin ng tubig. Hindi siya pwedeng pang-spray sa itong purple sweet na mais, mamamatay yung purple sweet. Atrasin lang ang pwedeng i-spray sa mais na purple sweet. Yung mga hybrid kagaya ng yung Pioneer, yung Syngenta, Decal, yun, ito ang ginagamit. Ginagamit ko na rin itong pang spray sa damo ng talong kahit malilit pa. Kaya lang maging maingat kayo, gamitin nyo ito kapag hindi mahangin. Pag mahangin kasi malilipad yung mesh nito sa parte ng halaman, mamamatay yung halaman. Kaya itong umaga ang pag-a-apply nito. Kaya ngayong umaga tayo nag-apply.
So hindi puno, pero wag niyong punuin, mababasa kayo. Ayan, may space siya para hindi tayo mabasa pag kinarga natin. Ang gagamitin natin na nozzle ay yung single ang hole niya. Ganito po siya. Ito yung single ang hole niya, para hindi masyadong maaksaya at matipid. So tayo na po yung mag-spray. Aking kasing i-sprayan yung sa gitna ng talong, pero bago yon, isprayan ko muna tong kilapil na pagpapadaanan ko ng damo. So ito yung ganyan kalakas, ganyan kababa po, kasi may mga pipe pag malapit sa halaman, mga 5 inches ang taas. Pero pag malayo sa halaman, kahit medyo taasan nyo ng konti. Ayan yung aking mga talong, hindi pwedeng isprayan yan sa tabi, kaya pinadamuhan ko muna. Pag medyo tumaas yan hanggang tuhod, pwede nang isprayan sa tabi niya. So pinapakita ko lang kung paano ginagamit. Halimbawa, papatay niyo yung damo sa bukid niyo, o ganito lang yung pag-a-apply. Ganyan kabilis. Mag-spray tayo sa gitna ng mga talong mamaya. Tignan nyo muna to sa tabi ng paano ko papatayin, or i-sprayhan yung sa tabi ng sitaw. Ganito siya, para hindi tamaan yung sitaw. Papatayin natin yung mga damo para walang pamamahayan pagkukublihan yung mga insekto. Dapat hindi mahangin yung pag-spray ninyo para hindi mailipad sa dahon ng mga halaman na ating pinoprotektahan. Three days makikita mo na yung epekto nito sa damo. Magsuot kayo ng bota kapag kayo nag-spray. Hindi maganda sa kalusugan yung nagtatamaan kayo ng Kaya ako, naka-short pan nga lang, pero meron akong suot na bota para hindi madikit sa aking balat yung spray. Isprayan ko ng ganito para
malinis yung daanan ng tubig, hindi ko natatabasin pa. Mamamatay yung damo at mabubulok na rin siya. Napaka ginhawa po na kuan, kasi kung dadamuhin mo to medyo matagal, uupa ka pa ng magdadamo. Meron din tayong grass cutter. Sa grass cutter kasi napakadaling lalo dito sa amin, napakadaling humaba, tumaas yung damo, kaya hindi ko na ginagamit yung grass cutter. Napakadaling kwan dito, tumaas yung damo kasi itong bukid namin, pinakawalan ko siya ng vermi worm. Kaya napakaraming bulati dito. Hindi ko na kailangang mag-apply ng vermicast. Ang nilalagay ko dito yung organic fertilizer na may mga microorganism. Yung parang yung laman ng organic na yon, meron siyang microorganism. Bukod sa microorganism, na siyang nagpapaganda ng lupa para maganda yung tubo ng halaman. Yun ang trabaho ng microorganism. At saka yung microorganism tumutulong sa mga halaman para gumanda yung tubo. Gagawa ako ng daanan ng tubig dito, kaya ina-sprayan ko itong mga damo. Ito hindi pwedeng sprayan ng glyphosate, mamamatay yung mais. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-spray sa, halimbawa ito, huwag nyo ilalapit sa sa halaman, saka ganyan kababa, mga 4 to 5 inch. Yan, yung matatamaan na yan, mamamatay. Yung radius niyan medyo maliit lang. Maraming maiiwan dyan na damo, kaya lang itong nasa gitna mamamatay yan. So ganito yung proseso ng pag-spray kapag diretso siya. Pag ganito, walang matatamaan. Walang matatamaan na gulay. Okay. Ito kasi lalagyan ko ng sili, kaya ipapakita ko sa inyo kung paano isprayan yung pagtatamnan ko ng sili. So, inisprayan ko yung pagtatamnan ko ng sili. Pinauna ko itong talong para makaporma siya. Kararating lang kasi ng sili. Ayan. So hindi mataas yung pag-spray ninyo para hindi matalsikan ng mist yung ating gulay. Ang interval nito siguro every 3 weeks, 2 to 3 weeks bago may tumubo ulit. Itong talong dahil malilit pa, hindi pwedeng itabi sa talong itong spray, mamamatay siya.